Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras mahingala sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu, 9:07 na sa kabuntagon. Mayong buntag ka natin tanan and welcome diri sa atoang tulumanon ang programa nga Government Online mahigala. Lain na sab kita kadong Lunes, pizza 27 na sa buwan sa Mayo tuig 2024. Ubani ko kanyo mahigala sa ato usab nga kining pagpanag-uban no dinhi sa ato ang programa karong buntaga. Ilabi na mahigala sa ato usab nga paghatod kaninyo og mga latest updates mahigala. Di lamang sa ato ang regular nga guest karong buntaga mahigala ang atong Civil Service Commission kundi ilakip na usab ang sa ato usab nga National Commission of Senior Citizens kun NCSC mahigala kay atong kahinumdaman atong adlaw nga Biyernes diri ang secretary sa NCSC mahigala no around sa pag-grace ni atong event ni atong adlaw mahigala sa pagbukas sa labing una nga Senior Citizen Care Center dito sa lungsod sa Moalboal. And we got the chance mahigala to interview ni Secretary Quijano mga higala. So this morning ato usag paminawon mga higala no ang ato usab masayran gikan kang straight mismo kang Secretary Quijano ang kalabot usab sa mga programa, proyekto ingon man mga higala ang mga updates gikan usab sa ato ang National Commission of Senior Citizens mga higala. So ato ang paminawon ang maong audio interview nato mahigala no pinaagi usab sa phone patch man ni adtong adlong Biyernes mahigala kang Secretary Quijano mahigala niya maong interview sa head sa National Commission of Senior Citizens. Ang una ang pagbisita dinhi sa Sugbo, I believe you grace di kaning ato ang senior citizen nga center, pinakauna nga center dinhi sa Sugbo, Secretary. Well, akong ikauban si Governor Gwen Garcia nga mo'y nagpaluyo sa kadasig sa mga seniors nga masilbihan ang mga seniors. So it's actually a total approach in trying to help the senior citizens, trying to support and serve the senior citizens. Itawag ni siya is SC3C, Senior Citizens Community Care Center. It's actually giving kalinga to senior citizens, but more than that, gusto sa dato isgutan nga ang senior citizen daghan pang ikatampo, daghan pang ikatabang sa atong kapiling ba. So karong adlaw, karong buntag na ang gitawag nato mga kining serbisyo gikan sa provincial government, pati lang kaniyang manicure ang lot of gubata. Apat sa lang bahin, karong hapon mo ang launching sa unang community care center nga gipangunahan, gipaluyuhan sa local government. Dili mo lampos ang National Commission of Senior Citizens kung huwag tabang gikan sa local government kaya ang logistics, ang personnel, ang support. Anaman magsumikad o mag-ikan sa inisyatibo sa local government. So kung yung dili nga panaghiusa, manginaot nga daghanan pang local government sa Tibok Pilipinas ang mo sunod hidaot kung siyang ihemplo sayon tang dili sayon tungod kay kinahanglan ng support pagikan sa DOH, kinahanglan support pagikan sa local government, kinahanglan support pagikan sa provincial government dapat this is really a first attempt to create convergence. Secretary, would also like to ask, unsay benepisyo nga makuha sa itong mga senior citizens sa pagkatukod ni ining care center nato? Well, tutaw na ito ang programa Carmel, no? Unang taran na
kita nagtuo, ang National Commission of Senior Citizens nagtuo, nga di sana niining mga idara daghan ka yung natigom, nga kasinatian, kapatid, wisdom o kining knowledge ang senior citizen. Kung yung din manghinaot ang maghios ang mga senior citizens aron sa di pata mo paingon sa unahan, atong ikabilin sa umaabot ng henerasyon ang atong mga abilidad. Our skills are honed through the years. We are actually a vast reservoir that can be tapped by our society. Muna nga, nagtuota nga the senior citizens are pillars in nation building. Una na siya nga atong ipahayag tungod kay dili lang ingon nga ang senior citizens dunay madawat. Ang senior citizens na ay mahatag ang ayan nga iyang ihatag ang iyang abilidad. Ang ikaduhang punto nga kung gusto nato nga ang senior citizens produktibo, kinahanglan nga senior citizens himsog. Kaya maunsa man ang productive kung di siya himsog. Di man siya katunga kung di siya himsog. Muna nga, nagpasalamat ako, nalipay ta nga ang PhilHealth, muhatag na og annual regular medical check-up sa kantidad nga 1,700. Dili na mahimong rason nga ang mga seniors dili makapacheck up sa lawas. Libre ang annual medical check-up nga moapil gani sa dental, optical o ear examination. So, maginaot ko nga ang tanang senior citizens nga nakapaminaw karon ginaot tabangan mininyo nga ipaabot sa tanang senior citizens nga magpa-check up yun o dili babag ang kwarta tungod kay 1,700 ang annual medical check up. So kuyog niya ng 1,700 ma-private man ang gobyerno, mahibawa na nato ang kahimtang sa atong panglawas, sa atong kahimsog o di na ta kinahanglang mo paabot nga mo grabe ang sakit nga atong gibati ay pata makikita sa doktor. Sa di pata mo bati og sakit atong aninawon ang kahimsog nato pinagi sa annual regular medical check-up ug maninaw gani nato ng atong kahimsog. Hibaw na ta unsaon pag-exercise nga atong masustinihan ang atong kahimsog sa lawas. Hibaw na tag-unsay pagkaon nga kining pagkakanon apil na ang pagtumar sa serpentina o gubantang mga herbal o guyog niini ang atong maintenance medicine mahibaw ano po nato kung sa atong intake. O kung naay responsible governance, naay gitawag natong transparent and accountable governance, kita confident nga ang atong mga barangay official, city official, municipal official, maningkamot nga ihatod door to door ang atong maintenance medicine. Tinagi niini, makaingontang ang atong mga senior citizens tinagat sa atong kagamhanan. Muna siyang ikaduhang programa. Healthy aging, because healthy aging will lead to productive aging. Sa laing bahin na atong tulubagon nga ipalaplag ang human rights of senior citizens. So we would like to secure the rights of the senior citizens by protecting not only their human rights but also their health rights, not only their health rights but also their benefits. So maghisagutan 20% discount, 20 plus 12, 5% para sa grocery, 2,500 per week, 5% para sa kuryente o tubig. So kining tanan atong giamuma o atong giugmad aron madunggan o mahimong gawi sa tanan. Kinaunta ang mga negosyo mutahod o mutamod po din nga mga lagda o balaod. So muna ang atong nakita nga we have to enforce the law. Sa laing bahin, ang trabaho nga gikan sa DSWD atong ipaabot kinaan naman ta sa tanang rehiyon sa Tibok Pilipinas. Yes. We will be expecting the transfer. I hope it will be soonest. I know nga nag-wind up ang DSWD but winding up can take a long time so hidauto ta nga maamguhan sa atong mga igsoon sa DSWD nga adunay lagda, adunay mando nga ibalhin ang trabaho sa social pension, sa centenarian o upat pang mga trabaho nga na sa
National Commission. Yes, Secretary. Secretary, would like also to ask your thoughts about sa kaning na-approve na nga third and final reading nga House Bill regarding sa universal pension. Ang sa ulog nga ang tanang seniors isgutan nga makadawat apan lower house pa lang ni siya Carmel kapaabot ni sa Senado haron mutabang pagpaluap hanggang nato sa tanang senior citizens nga ipa-approve sa Senado ang universal pension na pinagi nini ang presidente mo aprobar ka ng presidente wala na issue kung kinsay makadawat o kinsay di makadawat sa pagkakaroon ang makadawat mo magutong kanang naghilait katong walang-wala katong gitawag og indigent di ba? Apan tungod niya na ang mga indigent makadawat og 1,000 kada buwan sukat niya itong Enero apan sa laing bahin naapayuban mo yun nga kami diay so muna nga ang universal social pension mo ay mahimong kining solusyon sa panginahanglanon sa tanan. Nagtuo ang mga congressman na kuyog ni Congresswoman nila Magsaysay, Congresswoman Stella Kimbo, Congressman na Erwin Tulfo, uban pa nga kining ang senior citizen sa Pilipinas nga mahigugmaon tayo na sa gitawag natong apostolate, Carmel, gabantay sa apo. Nga unta, kining sila tahuron hatagang suporta hatagan o kining matawag nato o kinatibuk-an pagtagad sa atong kagamhanan and that will require the universal pension. O ma-approve na sa Senado sa atong presidente wala na imingon nga wa ko kadawat yang tanan gigahinan man. Tinuod gyud, Secretary. Secretary, would like also to ask ang kampanya nato din sa commission kabahin sa atong online registration. Kamusta na tuod, Secretary? Well, nilapas na sa 5.3 million. Nindot na, it's like a glass half full. Gusto natong makapunta sa labing madaling panahon, labi na nga nanay universal pension umaabot. Dili man sayon ang pag-apod-apod kung di nato maibawaan o sayo kung kinsa ang atong hatagan mo na nga importante kayong online registration. Gusto nimo lisod-lisuro ng gobyerno aya pagkamulihog ini nagsugod daw apod-apod usahay magbahay ka kay tun-an pa man kung tinuod magyug ka asa ka na tao nganong kinahanglan pa man nga maghuwat og oras nga pwede naman mag-online registration po sa pasalamatan ta mo, Carmel, sa iyong pag-abag na ikampanya ang online registration. Tinuod, Secretary. Secretary, I believe dito kag America and nakabisita ka dito sa to ang mga senior citizens, nakahimamat gani pod kanila. Pwede ba ni sila magpa-register pod, Secretary, ang ma-appeal sa itong data? Sa bagong balaod, Republican 11,982. Ang mag-edad o 85 makadawat o 10,000. Ang mag-edad o 12 makadawat o 100,000. Yes. So, kining programa mo ay pagdakig ng mga seniors mo po tagtaas kay nga kinabuhi. So, it's not the amount, dili ang kantidad, kung dili ang pagpahalipay, pagdakig ng mutaas ang atong kinabuhi. So, kuyog ngayon, dalipay ang mga naigsuuna nato sa Amerika na nakadungog na Filipinos, whether here or abroad, may be given 10,000. So, ang atong online, African online, daot unta kuyog nining atong online, mo rehistro ang mga naa sa Amerika ng mga Pilipino para itigabot sa ilang 80 atong ikapasigarbo nga niabot sila niining mga idara o ang 10,000 di man dako apan na adunay matawag nato psychological nga income nga imong madawat nga mura kay ipayaw tungod kay ilang imong pagka 85 na ibenta ng 25 o kung 25 nakalima na lang ka to makadawat na ka og 100,000. So let's all be positive and
Lastly, Attorney Quijano, would like to also ask sa imong kamusta man imong paglibot-libot sa ato ang mga regional offices, operational na batanan, kini Secretary? Actually, itong Pebrero pa lang, iatagan pa sa DBM o Go Signal na mahimo ng 16 ka region busa karong bulan na puno nato ang posisyon dito sa Butuan para sa Region 13. Sunod nga buwan, sunod semana mag-search kami para sa Iloilo. Sunod nga buwan, ato sa Legazpi. Sunod nga buwan, ato na sa San Fernando, Pampanga o sa Tugigaraw. Unya hangtod nga mapuno ang tanang regional offices. With that, we are confident na nining tuiga andam nami nga mo dawat sa kimbuhaton nga gikan sa DSWD. Alright. Secretary Quijano, daghan kayong salamat sa imong oras nga gihatag dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu. Carmel, daghan kayong salamat ug ginaot nga mapadayonon ang inyong pagtabang sa senior citizens. God bless you and God bless your station and the government stations. Yes. Daghan kayong salamat, Attorney. Amping mo, Attorney. Thank you, bye-bye. Okay, bye-bye, Attorney. Alright, mga higala, inyong nadungog ang kinatibukang interview kauban si Attorney Franklin M. Quijano ato usab nga Chief Executive sa Commission on Senior Citizens, mga National Commission of Senior Citizens, mga higala kon NCSC nga diri sa Sugbo, mga higala no, nga ni bisita usab mga higala no. So si Secretary Quijano nag-share sa mga updates at kalambuan usab sa ilahang ahensya. Oras nato